Ito mga bro, meron tayo ditong home service. Ang unit natin ay Kawasaki Rouser 135. So, nandito tayo ngayon mga bro sa Kabuyaw, sa Katapatan. Barangay Banay-Banay, Katapatan Homes. Yan. Ang problema nito mga bro, pinagawa ni bro, tapos pumusok. Yan. Ilang ano na bro, nakatambay? May taon na? Wala pa naman. Wala pa naman taon. 3 buwan. 3 buwan. Yan mga bro. So, 3 months na naka-stock. Ang problema, may umusok. Tapos simula nung umusok, hindi mo na Hindi ko na tinuloy. Hindi mo na tinuloy. Yan. Tingnan natin. Yan pala si bro. Shoutout kay bro. Pero may battery pa yan bro. Meron. Yan mga bro. Okay, so yung bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga bro para lagi kayong updated pag meron tayong mga videos na mga i-upload. Yan mga bro. So ngayon subukan muna natin yun na natin. Yan wala na. Dead ball na. Pero dahil umusok siya mga bro, hindi muna natin siya papaandarin. Hahanapin muna natin yung salarin. Baka may nagdikit dyan. So, iko nga. Diyan mo ako napakalapit. Yan. Bad. Hirlingin ko na mo eh. Ito mo naman mga bro. Marami akong video nito sa YouTube. Ang gagawin natin, tanggalin na natin lahat yung side, yung upuan, tapos itong side fairings, tapos yung tangke. Hindi, yung isa, yung pula. Ayun nga. Ayun. Mangyariwan ko sila mga diyan. Ang kasta nila. Sabi ko ba? Yan mga bro, so kung makikita nyo, tanggal na natin yung tangke. Pag natanggal nyo mga bro yung tangke, tsaka yung upuan, yan, mag-i-expose na sa atin yung CDI, yung rectifier. Tapos ito mga bro, total marami yung nagre-request nito kung paano i-check yung stator ng Rouser 135. So gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-check ng stator. Pero yung nasunog na nakita ni bro, ito yan panigurado mga bro. Ayan, kita niyo yung umitim na yan. Yan talaga ang issue ng Rouser 135 mga bro. Ito mahihirapan tayong hugutin. Naglock na yan panigurado. Ayan kita nyo lang umitim na yan. Sigurado nag-ano na yan. Kapit na yan sa loob. Ito yung umusok. Yan, malimit yan. Buti ito wala. Ayan mga bro. Tapos yung nagtatanong pala, dito sasagutin ko na rin. Meron nagtanong sa atin na Rouser 135. Umaandar daw yung motor pero walang display mga bro. Walang display pero may ilaw. Pagka gano'n na nangyari, ito mga bro, i-check nyo dyan yung fuse na yan. Ito kasi yung fuse ng display. Yan. Fuse ng display yan. Tapos ito, meron ditong fuse din. Ito naman sa accessories natin. Okay? So, i-check natin mga bro. Kasi, ang gagawin natin dito, bubunutin na natin to. Yan, bunutin mo. Kaya mo. Ano na yan? Makunat. Sige nga. Kung kaya mong bunutin yan. Maganit. Bago na pala ang tambutin nito bro Pero dito bro sa makina wala ka pa naman napapagalaw dyan. Ayos. Buti hindi pa naglulo. Ito. Pinapalitan ko ng ano yan. Bago tong black. Ito? Kapalit niya ito? Wow sir 135. Tigas na Matigas yan boy. Gawa ng ano na yan. Kinain na yan. Nagkain na yan mga yan. Malimit yan mga bro. Kung naalala nyo yung ginawa natin dito sa may Mabuhay. Ganyan din na naging problema niya. Ang problema, pinabila na si bro ng hindi ko alam ito kasi malimit. Masira ito mga bro Bibihira masira ito Ayan Ay, sira na nga. Ayan mga bro. Kita nyo. Lumubo na. Pwede na sira talaga, raw talaga. Hindi ba uminit Itong pinalit, hindi pa kaya ano yan? Hindi pa yan bro.
Buti nga, hindi mo na pinirit eh. Kung pinirit mo yan, Oo, yun nga ang ginano ko. sigurado. Tapos pag may oras ka bro, pa-welding muna lang ini. Yeah. Mas dapat kasi mas makusog ang groundings kaya ni. Ang ngunyan, amasa ang groundings niya, digdi lang oh. Ni paano? Pag nakadikit. Oo, pag naka ano yan, Kailangan pala yung nakadikit. mas maganda para mas malakas ang groundings. Ano ba di kaya pa? Kayang kaya. Ay, sabi, tinitrain ka ng... Oo. Hindi kaya ba, day? Hindi, ano talaga yan mga bro, matigas. Ano, tsatagayin na natin yan kasi kaysa putulin natin. Okay? Tapos i-check natin yung stator kung ugods pa ba or sira na. Yan. Tsagayin mo na ba? Di, gamitin mo na lahat ng iyong kapangyarihan. Maulam pa mga bro. Ano, dito tayo sa may Katapatan Homes. Ayan o mga bro. Dala natin yung DL150. Ano ba di good? Kayang-kaya mo na yung body. Ito mga bro, delikado. Uy. Kailangan nito mga bro malupit na paghuhugas. Tapos check natin lahat ito mga bro. Ano? Check natin kung andar niya, kung maganda ba. Ano body, kaya? Kaya body! Siripon. Guwapo ko palang body ah. Yan, baka naghahanap kayo mga bro ng jojowain. Jojowain o tutropahin. Tingnan ba din kung jojowain. Nagdidila ganun na. Ano? Guto. Shoutout pala kay SMS Windswork. Shoutout bro. Idol Moto Vlogs. Tigas no? Ayan talagang salarin dyan mga bro. Nainit kasi yan, nainit. Oh, hilapit na. Bunot na. Tapos na ni. Uy, nabunot na. Ayan mga bro. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong sakit na ito mga bro. Ito yung papunta rin dito yan. Nakita nyo to. Ito yung galing ng stator mga bro. Ano? Yan, meron ditong 5 wire. Kulay light green, kulay puti na may stripe na red, tapos itong black na may stripe na yellow, tapos 2 blue na may stripe na white. Ito mga bro, ang light green, iyan yung neutral. Papunta dito yan, sensor. Kasi itong mga Rouser, wala naman siyang 1, 2, 3, 4, 5 na tinginan kagaya ng ibang motor. Ang nandito lang, neutral lang. Ito yan mga bro, light green. Okay? Tapos yung white na may stripe na kulay pula, ayan yung ating pulser. Galing ng stator yan. Papunta naman ito mga bro ng CDI. Okay, papunta po siya ng CDI. Tapos yung black na may stripe na yellow, yan yung ating groundings ng Kawasaki. Lahat ng Kawasaki. Tapos yung blue na may stripe na white, yan mga bro yung papunta ng regulator rectifier. Yung pinaprocess ng rectifier para magkaroon tayo ng DC output or magkaroon tayo ng charger sa battery para hindi malubat. Itong 2 blue. Ito ang malimit mga bro masira sa Rouser 135. Kumbaga malimit siyang magdikitan. So hindi lang ito pang 20 beses na na-encounter natin na ganito. Ayan yung nasunog oh. So ang gagawin natin dyan mga bro, yung 2 wire na blue, irerekta natin dito sa socket. Hindi na natin siya papadaanin ng socket. Kasi kung mapapansin nyo naman dito sa loob oh, so, 2 lang ang may sunog. Yan kasi ang malimit mga bro na masunog talaga sa socket. Yung 2 na yun na blue. Okay, so ngayon bago natin yan ano, check natin mga bro yung ano, sana hindi na damage yung stator. Doon sa mga nagtatanong, paano i-check ang stator ng Rouser 135 na hindi binabaklas ng stator? Yung iba kasi kinakalas pa yung makina. Ito mga bro, ibigyan ko yun ng malupit na technique dito. Gamit yun ng test light mga bro or tester. Ano, yung test light, ito ikakabit natin sa ground. Yan. So lahat ng body o lahat ng metal parts ng motor, mga bakal-bakal, ground dyan, nakakabit yan sa negative. Kakabit nyo yan mga bro. Tapos yung test light, tusukin natin tong blue. Yan, sipain mo men, sipain mo. Yan, dapat hindi umilaw. Pag umilaw yan, patay, sira yan mga bro. Paganda, dito ka ako. Para magandang pagsipa mo boy. Tanggalin mo yung ano, yung put na tatamaan yun eh. Iangat mo lang.
Yun. Good. Mga bro gamit yung test light, i-check natin yung stator. Check natin yung blue. Dapat, ang normal, dapat hindi siya iilaw. Sige, bira. Yun, di ba mga bro, hindi umilaw. Maganda yan. Isa pa. Yun, okay yan mga bro. Tapos, itong isa, dapat hindi rin umilaw. Yan, maganda yan, hindi umilaw. Yan, ngayon, i-check natin yung dalawang blue. Dapat naman, umilaw siya. Kung kanina hindi umilaw, dahil naka-body ground tayo, dapat ngayon iilaw siya. Pero babalatan muna natin mga bro kasi ano yun. Wala no. Balatan muna natin kasi sunog na dito. Yan mga bro So kung makikita nyo mga bro, ito na yung dalawang blue. So nilabas na natin. Ayan yung galing yan mga bro ng stator. Ito yung dahilan kung bakit nagcha-charge yung battery nyo. Ito rin yung malimit, masunog, masira. Ito yung dalawa na yan Ngayon, check natin mga bro, kung kanina tineslight natin, ayaw gumana. Ngayon, iti-teslight natin. Ikiisang pa sila. Ayan. Tapos, teslight natin yung isang blue. Dahil naka full wave na ito mga bro, ang stator ng Rouser 135 naka full wave na yan mga bro. Kaya, wala kayong problema kung magpapalit kayo ng mga TTGR or Lihuwa na pang full wave na kagaya ng TMX, mga Rossi. Kahit i-convert nyo dito, wala kayong magiging problema. Ayan. Masipain mo, men. Ayan, kita nyo mga bro, may ilaw yung test light natin, di ba? Ibig sabihin mga bro, goods yung ating stator. Walang problema, walang naging problema sa loob. So, ang gagawin natin dito mga bro, i-splice natin siya dito sa dalawang blue rin. Okay? I-splice natin sa dalawang blue. Tapos, ito troubleshoot natin kasi, walang, Ayan. Walang response, Pero may mga busina yun, bro. Meron pa. Yan, pero wala na. Nakaraan meron. Check natin mga bro kung ba't siya na. Wala, ka naman. May nagana kay starter Dati? Oo, wala yung sultan. Tapos nung nawala yung starter, Naubos na. na rin itong na... Yan mga bro, kung nakikita nyo, nakikibit na natin yung dalawang blue. So ngayon naman, ito troubleshoot natin mga bro ng busina. Yung busina naman. Ang busina nito mga bro ng Rouser, dalawa pero wala na isa na lang nakakabit I-check natin mga bro yung battery kung may laman. Yan, positive, negative. Check lang natin. Ayan, meron naman Kahit balik taraw, walang problema. So meron. I-check natin mga bro yung fuse. Yan, ikabit nyo lang to sa negative kasi positive yung i-check natin. Check natin mga bro fuse na to. Mas dakutan muna na yung bro kay rabbit. Rabbit. So mga bro, tanggalin natin itong fuse. Ayun, natanggal na nga. Check natin mga bro kasi dapat meron to. Meron. Wala Hindi ka natin kayo ng iba? Wala. I know that you want Mabili ako nun. Yeah, bro. Yung... Ano yan? Bilang. Sirapin. Gis lang na Magkano yung piece niya ganyan ng Gis. 10? Sabi ka mga 2. 4 na para may reserva. Pare-pare siya Ano bro, 20 amperes. 20 amperes? Duwang 15. Dalawang 20 amperes.
Duwang 15, duwang 50. Oh, 15. 15. Oo. Tapos, Ano eh? puro 15. Hindi, tigduwa. Dalawang 15 sa kanya. 20. Oo. Hindi niya ka 15. Magkaiba yan, no? Oo. Ay, siguro na ano yung paglagay namin dati. Kasi basta lang ang nilagay. Check natin na. Wala pa rin. So dito mga bro, kung makakita nyo, yan, meron na siya. Oh. Diba? Meron na siya. Check natin dito. Yan mga bro eh. Lahat ng kulay puti dito, galing ng battery yan. Dito galing ng kill switch. Ito. Ito mga bro, galing ito ng kill switch, ang brown na may stripe na red. Ayan. Oh. Meron na siya, kompleto na. I know that you want from me. Kompleto na ang accessory niya. Ang accessory nito mga bro ay brown. Yan, meron na. Wala lang mga accessory. Signal light. Ano? Dead ball na, dedo na. Dedo. Ayan mga bro. Pero mayroon naman na yung accessory natin. Kung makikita nyo mga bro, pansinin nyo yung ating accessory. Pag pinatay ko yan, patay din yan. Pag binuhay ko, buhay. Ibig sabihin, dumadaloy na lahat ng accessory. Check natin dito mga bro sa CDI. Ang main supply mga bro ng ito, ang main supply ng CDI ito, brown na may stripe na pula. Ayan o. Ito, nakarekta na. Dapat pag pinatay ko to, mamamatay din to. Kaso, yan yung ilaw o. Ayan o. Pag pinatay ko to, wala na. Hindi na siya napapatay. Ibig sabihin, direkta to, direkta. Okay, okay. Yan mga bro. So na-check na natin. Goods na ang connection ng rectifier, ng CDI. So dito mga bro, so mamaya lalagyan natin ng... May mga use oil ka dyan bro? Use oil. Oo. So mamaya mga bro, tatanggalin natin to. Meron ka din. Yun, Mas maganda yun. Yan, tanggalin natin ito mga bro. Lagyan natin ng WD-40 lahat. Pero napalabas na natin yung supply sa accessories. Kung nakita nyo, meron na siyang busina. Yung starter natin, ayaw lang gumana. Lubat na ang battery mga bro. Diba? So ngayon, ang gagawin natin, kasi na-stock na siya ng 3 months. Diba? 3 months na. So, papatagasin na natin itong mga bro yung... Ano? Patagasin na natin tong laman ng carburetor. Gamit kayo mga bro ng flat screw. Ano? Gamit po kayo ng flat screw. Luwagan nyo lang tong sa ilalim ng flat screw. Ito yung ating drain bolt or drain plug ng ating carburetor. Ayan mo. Ayan, kita nyo. Kita nyo yung laman. Wala no. Diba? So, paubusin nyo na yung laman yan. Paubusin na natin yan mga bro. Tapos, ibalik na natin. Tapos, bandarin na natin. Para magkaalaman na. Para matapos ng problema ni bro. Kasi gusto niya na dito ibenta. Tapos, ayaw niya nang ipagawa sa shop. Kasi, pabalik-balik na lang daw siya sa shop. 350 ng 350. Pag uwi dito, hindi na naman gumagana. Ayan. Dito, bibigyan naman natin itong mga bro ng warranty. So, siya nga pala mga bro, pasinsan na dun sa hindi ko nababalikan na may warranty. Na hindi basta-basta magbalik. Kasi malalayo mga bro, ano, malalayo nyo. Hindi basta-basta kung makakaalis. Kagaya nung ano, meron pa tayong papalitan na lining. Yung ginawa natin na web is sa Tansa Cavite, papalitan natin ng lining pero magsisi tayo ng ibang araw kasi hindi naman ako basta-basta makakaalis mga bro. Ano, malayo po ang Victoria to Tansa Cavite. Buti kung mga malapit lang, mga 20 kilometers lang, walang problema. Pero kung ganun kalayo, Tansa Cavite, tapos Victoria ako, tapos pag chat nyo na, bro, ganito, hindi ako agad makakapunta. Ano, Superman. Para tayo si Superman yan, no, bro. Okay, so pagkatapos niya, napatagas nyo na mga bro. Ano na, higpitan na natin to. Ayan o. Goods na yan, no ka bro. Kasi basic na basic lang naman ito eh. Kunin mo yung tangke. Tapos, temporary, lagyan mo muna ng gas. Gi, salpak eh, tangke. Mahina ng ating alalay ah.
Puro kasi pang babakla. Puro pang babakla, buddy, ang nasa isip mo, buddy. Okay, salpak mo na. Kahit temporary lang, ipatong mo lang. Kahit di pa naman natin isasalpak eh. Papandarin lang naman natin. Di ba? Para magkaalaman. Yan mga bro. So kung nakita nyo, nakikibit na natin yung tangke. Tapos yung hose, nakikibit na natin. Ito mga bro. Lagyan lang natin ng ano to kasi nagtatagas kunti. Sa hose lang naman yan. Ayan. Tapos ito naka-off. Ito yung naka-on. Tapos taas yung naka-reserve mga bro. Ayan. Naka-reserve na yan. Okay. Gaming. Sipain. Buknoy. Testingin natin yung mga bro ha. Naka-off eh. Ayan, on. Hoy! Ayan mga bro. Nakita nyo, umandar na agad oh. Tahimik pa, makina. Timing chain lang, kunting sagit-sit ng timing chain. Dito tayo. Yung balancing na yan, may mawawala pa yan. Timing chain yan bro. Pagka hindi na nawala yan, tensioner lang. Uy, ganda pa ang response oh. Hindi mga bro, galing pa ito ng Mindoro ang motor na ito. Okay? Kita nyo, umandar na mga bro. Starter, wala na talaga mga bro. Pero yung ating park light, tail light, meron tail light, diba? Meron din signal light, kabilaan. So, meron din oh. Tapos pag diniretso natin, ayan, meron din headlight. Stock pa mga bro. Ang stock nito ay H4 na ilaw, halogen bulb, halogen type. Hay. Meron pa. Diba? Passing. Meron pa oh. Signal light, kabila. Ayan, meron din oh. Buo pa pala eh. Yan mga bro. Okay na. So, ang gagawin na lang natin dito mga bro, ano? Kasi temporary pa lang naman. Tanggalin muna natin. Bro, bunutin mo ulit ito. Bunutin mo ulit tangke. Para mapaliwanag ko dito sa ating mga tropa ang gagawin natin. Okay na yan. Bunutin mo lang yung hose tapos angatin mo na. Nagpabakal kang ano? Iangatin mo. Yan mga bro ha. So, ang gagawin natin dito mga bro, ito, kailangan may pa-welding natin to. Yan mga bro, kasi dagdag groundings. Sabagay, pwede naman hindi pa-welding, pero ang gagawin natin, maglalagay tayo ng dagdag na groundings dito. Kumbaga, lalagay tayo ng isang makapal na wire, tutornilyo natin dun sa negative ng battery para hindi siya kapusin ng groundings. Yan, kasi nainit siya no. Normal yan na nainit mga bro. Pero yung mga sakit, hindi normal na nainit. Ayan, kagaya niya, wala siyang init oh. Oh, di ba? Oh, goods na yan. Pero tatanggalin natin lahat yan para bugahan natin lahat ng WD-40 para maiwasan natin yung lost contact or yung lost connection. Tapos pag kinakalawang mga bro. Diba? So tatanggalin natin yan tapos bubugahan natin lahat. Ayan mga bro, kung nakakita nyo, bali tapos na po natin gawin. So naibalik na natin yung tangke, yung upuan, tapos yung side fairings. So nagdab na lang tayo mga bro kasi meron pong nagpapatugtog dito. Kung mapapansin nyo, meron nagiinuman dun sa may kabilang kalsada. Tapos malakas yung tugtog. So alam nyo naman mga bro, bawal po sa Facebook or sa YouTube po yun. Gumamit ka ng mga music kasi nagkakaroon po tayo ng copyright. Okay? So ayun mga bro, hanggang dito lang yung video natin. So maraming salamat kay bro sa tiwala. Maraming salamat dahil sa atin ipinagkatiwala ang kanyang Kawasaki Rouser LS135. So ride safe mga bro at ingat po kayo palagi.